Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ako, si Job, isang taong minsang nabuhay sa kasaganaan sa lupain ng Uz. Namuhay na may takot sa Diyos, umiiwas sa kasamaan at naglingkod ng tapat. Ngunit sa isang iglap, nawala ang lahat. Ang aking mga hayop, kayamanan, ang aking mga lingkod, at ang aking mga anak. Ang aking mga anak, wala na sila. Sapagkat aking nasabi, ipinanganak akong walang dala, at mamamatay din akong walang dala. Ang Panginoon ang nagbigay ng lahat ng mayroon ako, at ang Panginoon din ang kumuha nito. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Sa ngayon, puno man ng sugat ang aking katawan. Wasak man ang aking puso. Maging ang aking asawa ay nagsabi sa akin, ano? Tapat ka pa rin ba sa iyong Diyos? Sumpain mo na siya at nang mamatay ka na. Ngunit, ako'y sumagot, nagsasalita ka ng walang kabuluhan. Mabubuting bagay lang ba ang tatanggapin natin mula sa Diyos at hindi ang masasama? Tumawag ako at humingi ng tulong, pero walang sumagot sa akin. Humingi ako ng katarungan, pero walang nagbigay sa akin. Wala na ang lahat ng taong malapit sa akin. Pati mga kaibigan ko'y nilimot na ako. Hindi na ako kilala ng aking mga bisita at mga babaeng alipin. Itinuring na nila akong dayuhan. Lahat ng matalik kong kaibigan ay nagsusuklang sa akin. Pati mga mahal ko sa buhay, lumayo na rin. Ngunit, kilala ko ang aking sarili. At kahit ako'y dumugi ng sakit, at kahit ako'y kanyang patayin, magtitiwala pa rin ako sa kanya. Sapagkat alam ko, alam kong buhay ang aking tagapagligtas, at sa bandang huli ay darating siya rito sa lupa para ipagtanggol ako. Maaaring hindi ko maunawaan ang kanyang mga paraan. Ang kanyang karunungan ay higit sa aking isip. Ngunit, siya ay Diyos at ako'y kanyang lingkod. Kaya, at sa gitna ng sakit, at sa gitna ng pagkawala, pipiliin ko pa rin sumamba. Purihin ang Panginoon, purihin ang pangalan ng Panginoon. Ang pangalan ko, madalas binabanggit na may kasamang kahihiyan. But listen to me now, because the Lord knows my name. I live on the wall of a city marked for destruction. Jericho was strong. Matibay ang aming pader. Sarado ang aming mga tarangkahan. But inside, our hearts were melting with fear. For we hear the stories kung paano hinati ng Panginoon ang Red Sea at kung paano niya niligtas ang kanyang bayan mula sa Egypt. And we heard how your God defeated kings, Sihon and Og, whom you utterly destroyed. And when we heard it,
Nanginig ang buong lungsod. Nawala ng lakas ng loob ang bawat tao. For the Lord your God, He is God in heaven above and in earth beneath. And while my city trembled, I believe. Isang gabi, may dalawang lalaking dumating sa aking tahanan. Spies from Israel. And I hid them on my roof. Tinakpan ko sila ng mga stocks of flax kahit alam kong pwede akong ipabatay dahil dito. And the king sent word to me, bring out the man who came to you. But I chose to fear the Lord over the fear of man. Sinabi ko, may mga lalaking dumating, pero hindi ko alam kung saan sila galing. And I sent the soldiers their own way. But before the spies left, I went to them and said, I know the Lord has given you this land. Nakikiusap ako sa inyo. Swear unto me by the Lord that tinulungan ko kayo. Show kindness to my family. Hindi lang para sa sarili ko, but for my father, my mother, my brothers, and everyone I love. And they answered me, our life is yours if you do not betray us. And they told me to place a scarlet cord on my window. That scarlet cord, hindi lang siya luto. It was my declaration of faith. Isang panalangin na nakabitin sa gitna ng kapamakan. And when the walls of Jericho fell, they fell flat. Yumanig ang lupa. Nasunog ang lungsod. Every house was destroyed except mine, because the scarlet line remained, where mercy stood and where judgment passed by. I, Rahab, once called a harlot, was received by the people of God. For it is written, by faith Rahab perished not, because she received the tithes with peace. I am no longer remembered by my seed, but by my faith. I became the wife of someone. I bore Boaz. From Boaz came Obed. From Obed came Jesse. From Jesse came David. And from David came the Messiah. Listen carefully. Hindi hadlang ang silang nakaraan para gamitin ka ng Diyos. Grace is not limited by reputation. The Lord saves not only the righteous, but anyone who fears Him. If God saved a harlot in a fallen city, He can save you too. Choose you this day whom you will fear, the falling walls of Jericho or the Lord of hosts. Ako si Ruth, isang babaeng mula sa Juda, at isang dayuhan sa mga tipa ng Israel, at isang biyuda na walang kayamanan. Hindi ako ipinanganak sa bayan ng Panginoon. Hindi ko alam noon ang kanyang kautusan. Hindi ako lumakad sa kanyang mga daan. Ngunit hinadugda ng Panginoon na ilagay ako sa isang tahanan kung saan ang kanyang pangalan ay pinararangalan. Ako ang asawa ni Mami, anak ni Elimelech at Noemi. Ngunit dumating ang kalungkutan sa aming tahanan. Mabilis na dumating ang kalungkutan. Namatay ang aking asawa at pagtatapos ay ang aking biyanan na lalaki. Tatlong byuda ang naiwan, walang tagapagtanggol, walang kinabukasan. Kaya sinabi ni Noemi sa amin, turn again, my daughters. Why will you go with me? Hindi mo niya kami pabalikin sa aming bayan at sa aming mga Diyos. Si Orpa ay balik sa kanya at bumalik. Ngunit, ang puso ko ay kumapit kay Noemi. Paano mo siya iiwan? Siya na nagpapakita ng pananampalataya kahit sa gitna ng pagdurusa.
Paano ako babalik mula sa Diyos na nanatiling tapat kahit tila nawala na ang lahat? Kaya sinabi ko sa kanya, entreat me not to leave thee, or to return from following after thee. Whither thou lodgest, I will lodge, and whither thou goest, I will go. Thy people shall be my people, and thy God my God. Where thou diest, I will die, and where be I be buried. The Lord does so to me, and also if all that heart didn't be. Pinili ko ang hindi madaling buhay, kundi ang katapatan. Hindi ang kaligtasan sa sarili, kundi ang Panginoon. Pagdating namin sa Bethlehem, ang buong bayan ay nagulat. Kaya sinabi ni Noemi sa amin, call me not Noemi, call me Mara. For the Almighty hath dealt very betterly with me. Kahit sa gitna ng kapahitan, gumagawa pa rin ang Panginoon. Pumunta ako sa bukid upang mamulot ng trigo, umaasang makakasampu ng biyaya. Ngunit, hindi ko alam kung kaninong bukid iyon. Ngunit nagtiwala ako sa Diyos na aking pinili. At iyon pala ay bukid ni Boaz, isang mayamang lalaki at kamag-anak ng aking asawa. At sinabi ni Boaz sa akin, fear not, abide here, my millions. Nagpakita siya ng kabutihan higit sa aking inaasahan. Kaya ako yumuko at sinabi, why, I have found thy grace in thine eyes, seeing I am stranger? And Boaz said, the Lord recompense thy word, and also reward the giving thee the God of Israel. Under where thou goest is come to trust. Pagdating ng takdang panahon, dinubos niya ako. Ako na dating dayuhan ay inilapit. Ako na dating walang laman ay pinuno. Kaya ang Diyos ay nagbigay ng isang anak sa akin. At sinumulan ang lahi. Ipinanganak si Obed. Mula kay Obed, si Jesse. At mula kay Jesse, si David na hari. Ako si Ruth, isang patutuo na ang Diyos ay hindi bumabase sa bayan o sa lahi, kundi sa pananampalataya. Tinanggap niya ang isang Moabite. Tatanggapin niya din ang sinumang magtiwala sa kanya. Ay ang Ruth, purihin ang pangalan ng Panginoon. Have you ever been in a situation where you feel like life is unfair? When you feel like the universe is punishing you, not physically, but mentally and emotionally. So my name is Hannah, and this is my story. I have a husband named Elkanah, a good and loving man, but he has another wife, and her name is Penina. You might think if he was cheating, but in my time, it is permissible, allowed in our tradition to share your husband
to another woman. So basically, I have a rival. But I know in my heart that Elkanah loves me more because he will give a double portion of what he gave to Penina. Yet despite of all his love, I still feel empty. Something is missing, and I know it's a child. I want to take care of a baby, to love a child, and to feel the embrace of little arms. Every morning, I can clearly hear Penina laughing with her children. And when she sees me watching them, she will always find a way of how to mock me for not having a child of my own. Shame and sadness strikes me all over again. Sometimes I ask myself, oh, what's wrong with me? What qualities do I lack of being a mother that God shut up my womb? And I stopped eating. I lost my joy. And one day, I decided to go to the temple of God. And there, I let everything alone. I cried and cried to him. And I am so weary, and I made a vow to God that God, if you give a handmaid a child, I will give the child to you all the days of his life. And I was so focused on what I'm doing that I didn't notice that the priest Eli was there, and he even mistook me of being a drunk. And I told him that I was not, because I am pouring out my soul to God. And the priest Eli blessed me. And at that moment, all the shame, the sadness, and burdens that I carried inside vanished instantly. I felt so free, and I went home with a joyful heart. And to make it short, I conceived and bore a son whom I named Samuel, which means I have asked him from God. And as soon as he was weaned, I took him to the temple to serve God. And every year, when my husband and I went to Shiloh, I brought him a newly handmade coat. And I am so very happy to see him serving God. And at first, to be honest, it was hard for me to let go of someone that I prayed for so long. But I made a covenant with God, and I knew that Samuel belongs to him. But not only that, God blessed me further with 2 daughters and 3 sons. And God turned my mourning into dancing. And I am a living testimony that God is real. He hears and sees every step we take. As long as we remain faithful, God will grant the desire of our heart. Everything is possible to Jesus. So if you are in a situation right now where you have so many questions, one day you will understand that God has a purpose for it. So if you're doubting right now, always remember that God has a perfect timing, for He is not done writing your story. That's all. Thank you. Reyna ng Persia, ganoon ang tawag sa akin. Adas, hindi na. Esther,
Nakatago. Ganoon ang naging buhay ko hindi. Nakatago sa gitna ng karamihan. Nabubuhay sa gitong puno. Habang ang aking mga tao, ang aking dugo, ay hinaharap ang bukatan. Ang mga mukha nila, ang mga luha nila, hindi ko maiiwasan. Sinasabi ni Mordecai na dinala ako dito para sa ganitong panahon na ito. Pero hindi niya alam ang takot, ang malamig na sindak na bumabalot sa aking puso. Pumasok sa looban ng hari na walang tawag. Iyon ang kamatayan kahit para sa isang reyna. Ang hari, hindi niya ako tinawag sa loob ng 30 araw. Natatandaan niya pa ba ang aking mukha? Ano nga ba ako sa kanya? Isang laruan? Isang anino? Isang reyna na walang boses? Sinuot ko ang sutla. Nag-amoy ng mga pabangong ito. Natuto akong gumalang na isang masunuring asawang Persian. Pero sa likod ng korona, ako ay anak pa rin ng Israel. Ang Diyos ng aking mga ninuno, hindi niya ako pinabayaan. Kung mananatili akong tahimik, ligtas ako. Pero namamatay ang aking mga tao. Kung magsasalita ako, baka mamatay ako kasama nila. Ang desisyon, napakabigat. Kung mamamatay ako, pero pupuntahan ko ang hari para sa aking mga tao, para sa aking Diyos, at para sa aking sarili. Ang aking buhay ay hindi na para sa akin lamang. Ito ay para sa isang layunin. Sasampa ako sa hari bulong. Kahit ang aking kaluluwa ay nanginginig. Hindi para sa korona, hindi para sa kapangyarihan, kundi para sa aking mga tao. Para sa mga taong mahal ko. Para sa Diyos ng aking mga ninuno. Ang mga araw bago ang pagharap ay isang malabo. Pag-aayuno, panalangin, ang bigat ng kapalaran. At pagkatapos, ang sandali. Ang silid ng hari. Ang gitnong sitro na inuulan. Ano ang iyong hiling, Reyna Esther? Kung nakita ko ang pagod, hayaan ang hari at si Haman na pumunta sa piling. Isang sayaw ng kapalaran, kung saan ang mga salita ay mga armas. Sa piging, kung saan ang mga alak ay dumadaloy tulad ng luha. Ako ay nagsalita. Ang aking mga tao, ang aking mga lahi, kami ay wawasakin. Ang galit ng hari, ang takot ni Haman, ang bitaya na ginawa niya para kay Mordecai ay naging sa kanya. Ang utos ng hari ay nabaliktad. Ang singsing ng hari, isang simbolo ng kapangyarihan na ibinigay niya kay Mordecai. Ang balak ni Haman ay naging alikabok. Ang aking mga tao ay nabuhay. Sa tahimik na pagkatapos, napagtanto ko na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasa trono, kundi sa pagsunod. Para sa ganitong panahon na ito, hindi lang ang aking kwento, kundi sa iyo. Ngayon, kapag nagtitipon ang mga anino bulong ko, para sa ganitong panahon na ito, ano ang gagawin mo sa iyong sandali? Sa pagtatapos ng lahat, ang tanong ay nananatili. Handa ka bang sumunod tulad ko? Ang Diyos ay naghahanda ng mga sandali. Naghahanda ng mga tao para sa ganitong panahon na ito.
alipin o malaya. Ang aking buhay ay isang sayaw ng kapalaran. Minsan ikaw ang bituin, minsan ikaw ang nasa likod. Pero ang totoo, ang aking buhay o ang aking buhay hindi tungkol sa ating mga papel, kundi sa ating mga puso. Ang puso ni Esther, ang puso mo, ang puso ko, lahat may layunin. Kaya nga, sa bawat araw o sa bawat sandali, tanungin mo ang iyong sarili para sa ganitong panahon na ito. Ano ang gagawin mo?